Hallelujah. God is so good. Sana naintindihan niyo po yung whole picture ng revelation na yan. Para magkaroon po ng kabuluhan, bakit ba tayo nagtsatsaga sa mga panahong ito? Bakit ba tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon? Kasi nga, ngayon pa lang po, nire-reveal ng Holy Spirit ang lahat ng katotohanan sa atin. So, nasa sa atin kung paniniwalaan natin o hindi. Kung naniniwala ka kay Jesus, paniwalaan mong Holy Spirit. And the Holy Spirit will teach everything according to the will of the Father. So, madali lang po ito. Ang pag-aaral po natin ay spiritual versus religious. Ano ba ang spiritual? Ano ba ang religious? Kasi yan po mga naririnig namin ngayon, na yung mga spiritual, tingin nila sa sarili nila, they hate religious. And yung mga religious naman, sasabihin nila, kulto yung spiritual kasi nga may mga espiritista, no? So ano po ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba ang dapat natin sinusunod sa pagsamba at papuri sa Diyos? Ang pagiging religyoso ba o sa pagiging espiritual? Yan ang mga dapat nating katanungan na dapat sagutin para hindi po malito ang bawat isa sa atin. Amen? Are you ready? Are you ready? Amen. So we ask the Holy Spirit to give us the revelation and open our hearts and understanding to see the will of the Father to each and every one of us. It is the Holy Spirit that will teach us. It is not me. I am just a microphone to each and every one of you. Amen? Hallelujah. I ask the Holy Spirit to touch everyone's mind and heart in Jesus' name. Amen. Religion means relegate gear in Latin, no? Ang ibig sabihin ng religion is to reconnect or to rebind. Or religion is being organized or systematic, rooted with their faith teachings and passed down to the scriptures and tradition. May nakita po ba kayong mali? Ha? Alam mo, maganda po no? Kasi tumanggap po sila ng revelations mula sa Holy Spirit. And lahat po ng tumanggap, iningatan po nila ang revelation na yan. Isinulat, inilimbag, nilagay sa scroll, iningatan. Amen po ba? At ginawang sistematiko. And that is religion. Kasi dumami na po ang tao, tama po ba? So yung history na itabi po nila, ang tawag po doon is religion, no? Ang masama sa religion, mamaya, pag-wala natin, medyo excited ako. Mabilis lang. Hallelujah. Katulad po na nakasaad sa Exodo 12, ito, ilan lamang po ito sa mga inilimbag. Okay, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito, siyang magiging unang buwan ng taon, so etc. etc. You can read that in the book of Exodus, no, yung mga nangyayari. Okay, Exodus 16, ganun din. Okay? And then, binilina ng mga tao in the book of Deuteronomy na tayo po ay sumunod sa mga bagay na iniutos. Okay? Tulad ng ipinangako niya sa inyong mga pinuno. Ang nakalagay po dito, no? So, you can read that. Deuteronomy 28, in the Old Testament, makikita ninyo ang lahat ng utos ng Diyos ay isinulat at ginawa pong tradisyon ng bawat isa. And that is the role of a religion. Nagkaroon ng religious rule bilang daan para magamit ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang kabanalan at pagkakataon sa mga tao na patunayan sa sarili at sa Diyos na sila ay karapat-dapat.
Hallelujah. Isinulat para meron po tayong guide sa kabanalan o papaano ba sumunod sa Diyos. Ano po ngayon ang nangyari, no? Ang tanong ko po sa inyo, nakasunod po ba ang lahat ng tao? Hello? Tanungin ko po kayo, nakasunod po ba ang mga tao? Nakasunod, hindi. O sinong naniniwala na hindi? Taas ang kamay. Anong mga example niyan? Si Moses, nagpunta lang ng bundok. Pagbalik, anong ginawa ng mga tao? Gumawa ng sariling Diyos-Diyosan. Nilubog lahat ng kanilang mga ginto at gumawa ng gintong guya. And they worship the idol. In the New Testament, ano nangyari? Yung mga burnt offering, ibinebenta na nila. Kaya ang daming kahayupan doon sa labas ng temple. It's supposed to be ang burnt offering, kung ano yung alaga mo, yung pinakamainam doon, yun ang i-offer mo, yung dugo nun, yun ang pinaka-burnt offering para sa kasalanan mo. Ngayon, ang ginawa nila, nagbenta na sila doon ng mga hayop. Para hindi mo nadadalhin yung hayop mo, biruin mo naman. No? Kaya pagdating mo sa templo, bibili ka na lang. Pagbili, magkano ba yan? Oh. Para masabi lang na nag-offer ka ng burnt offering. Tama, mali. Ang mga tao ay naging mapagkunwari. Ang mga tao ay naging banal-banalan. Pag sinabi mong banal-balanan, hindi tunay na banal yun. Tama? Pag sinabi mo kotse-kotsehan, hindi tunay na kotse yun. Amen? Ang ganda eh. Inilimbag, iningatan ng religion kasi ginawang sistematiko ang lahat ng paniniwala. Pero ang tao, naging mapagkunwari. Walang nakatupad. Sino sa tingin niyo ang tumupad? Sabi sa Mateo 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Si Jesus ngayon ang tumupad sa requirement ng religion ng mga kautusan. Jesus, tinupad niya ang lahat ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. He sacrifices Himself even to the point of death. Even though He is righteous, wala siyang kasalanan, tinanggap niya ang lahat ng bunga ng kasalanan na sinasabi ng kasulatan. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2 verse 13 to 14, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, meron po ba ako kasamang nakikipag-isa na kay Kristo Jesus? Kayo, sabi niya rito, na dating malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Isang napakalaking pribileyo ang tinanggap natin nung tayo po ay nakipag-isa kay Jesus. Tandaan po natin, ang sabi ng religion, rebind or reconnect. Supposed to be, yung religion, gusto niya, siya ang magbabind o magkonekta sa tao sa Diyos. Pero walang nakatupad. Hello? Sino ngayon ang naka-reconnect sa atin? Sino? Si Jesus. Siya ngayon ang religion natin, kaya nga tinawag tayong Christian. Hello? The very purpose of religion is to rebind and reconnect. And nobody achieve. Only Jesus. Kaya ang totoo magre-rebind sa atin, magre-reconnect, ay si Jesus lamang. Kaya sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life.
No one can come to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ngayon ang nakaganap sa hinihingi ng relihiyon. Amen po ba? Kaya sabi po ng talata sa Hebreo, pakibasa po. Amen. Yung illustration ko kanina, nung una, magsisimula ka sa Ama, sa Banal na Espiritu, tapos anak. Pero dahil sa kasalanan, kailangan mo ngayon simulan para makabalik ka sa Ama. Ang pagpanimula ng lahat ng bagay ay kay Jesus. For you to be reconnected to the Holy Spirit and to the Father. Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Yan ang hindi naiintindihan ng lahat. Akala ng ibang religion, pinagsasabong natin ang mga Diyos. Tatlo Diyos nyo? Paano naging tatlo Diyos? Tama naman po kasi sa isang kingdom, isa lang dapat talaga naghahari. Tama po ba? But they do not understand what is the original plan of God. Tama kayo. Isa lang talaga naghahari sa langit. Kasi si Jesus maghahari sa lupa. Ang Holy Spirit ang mamamagitan sa amin. Kasi yun po ang kapangyarihan namin. Naunawaan po ba ninyo? Siya po ang starting point ng lahat ng bagay. Kung wala si Jesus, hindi mo rin makakamit ang Holy Spirit. And without the Holy Spirit, it is impossible for you na makikilala mo rin ang tatay. Sapagkat ang Holy Spirit, wala po siyang sasabihin na tungkol sa kanya o tungkol sa iba, kundi ang lahat lamang ng narinig at nakita niya sa langit. Hello? Nauunawaan po ba natin ang direksyon natin, mga kapatid? Ngayon ang tanong, masama ba ang religion? Hindi. Ito pa nga ang pinakabandera ng Diyos sa mundo. Amen po ba? Pero ang masama sa religion, iniba ng mga religious head. Iniba ang interpretation ng mga salita ng Diyos. I'll give you an example. Sino nakakakilala kay Lucky? Kay Pastor Lucky? Hello? Sino nakakilala kay Pastor Lucky? Hindi ba kilala ko rin siya? Kilala mo rin siya? Kilala nyo rin siya? Ang tanong ko sa inyo, kung kilala natin si Pastor Lucky, magkakaiba ba ang pagkakakilala natin sa kanya? Hindi. Kung talagang kilala mo si Lucky, kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya, yun din ang pagkakakilala ko. Hindi pwedeng baguhin yung birthday niya. Anong birthday ni Pastor Lucky? August 27. Pwede ko bang sabihin August 29 yan? Pogi ba si Pastor Lucky? Ay, pogi. Ang problema po kasi, ang mga religious leaders ngayon, they are pretending that they know God. Isa lang ang tanong ko, kung talagang kilala mo ang Diyos, kilala ko rin ang Diyos, isa lang dapat ang sinasabi natin. Pero bakit tayo magkakaiba? Baka ibang Diyos ang nag-reveal sa'yo. Doon po nagkasira-sira. They took the Word of God instead of asking the Holy Spirit what is meant nitong salita mo, Ama. They interpreted it according to their will, according to their tawag dito, yung kanilang interest. O yung tithing. Sabi ng salita ng Panginoon, give
your whole tithes. Sabi ng isang religion, hindi na kailangan. Nakita nyo? Sino nag-interpret nun? Holy Spirit? Sasabihin niya sa'yo, oy, religion number 2, baguhin mo naman ang style mo. Walang tithes. Ikaw, religion number 3, sabihin mo, okay lang, magbigay ka lang, naaayon sa iyong kalooban. The Holy Spirit will not do that. Because the Holy Spirit knows everything about the Father and the Son. Kasi iba po yung sasabihin natin, kilala ko siya. Ang tanong, kilala ka ba niya? Hello? Marami pong nagpe-pretend na ganon. Kasi kung kilala ka niya, He will spend time to teach you, to give you all the revelations. Pag kilala mo siya, kilala ka lang niya. Kilala mo lang siya. But there is no relationship. Hindi nagiging masama ang religion if hindi mo binago ang lahat ng salita ng Diyos. May deliverance. Umattend ka sa deliverance, lahat pinag-pray. May demonyo ka. Lumayo ka, demonyo. Ikaw naman, na-delivered ka. Paglabas mo na naman, gumawa ka na naman ng kalokohan. Ganun ba yun? Tapos kada conference, patatanggapin ka kay Jesus. Tapos ating mga kamay, tatanggap si Jesus. Ikaw naman, born again na. Tumanggap ka pa rin ulit. Ang daming kalokohan ng mga religion ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Sabi ng Roma 3:20, walang taong walang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Hallelujah. Yun lang po. No? Hindi sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa kautusan na ikaw ay maliligtas. Sapagkat ang kautusan kasi ang magpahiwatig na tayo po ay kailangang magsisi at magpakumbaba. Hello? Sino sa inyo nakabasa na ng Matthew chapter 6? Pag sinabi ng Diyos na bawal tumingin sa babae, hindi ka natitingin. Hello? Kasi yun ang kautusan eh. Bawal magalit sa kapwa. Hindi na ako magagalit. Kasi yun ang kautusan. Kay Jesus, iba ang interpretation niya, di ba? Kay Jesus, pag tumingin ka na may pagnanasa, adultery na kagad. Magalit ka sa kapwa mo, sa isip pa lang, murderer ka na. So do not interpret the Word of God according to what you want to interpret it. But rather ask God, Lord, anong ibig mong sabihin dito? Holy Spirit, can you please help me understand? And the Holy Spirit will reveal everything according to what God's purpose is. Yung religion, bookkeeper lang po siya. Parang library lang. Hello? Pero hindi po yun ang lahat-lahat nandun na. Kailangan mo po ng banal na espiritu. Amen? Ang ginawa ng tao, binasa ang lahat ng nasa library na nasa religion and they interpret it according to their will. Anong kinalabasan? Naging mapagkunwari ang mga tao. Why? Because they do not understand. Ang tendency, they will apply it according to their
way of thinking. Kaya po sabi, masama ba ang religion? Hindi. Ang ayaw ng Diyos, katulad ng mga eskriba, pariseyo at mga nananambahan, binabago nila ang patakaran para sa sariling kapakanan at hindi sa katotohanan na nais ng Diyos na makarating sa tao. Sabi sa Mateo 15:7-9, mapagkunwari. Tama nga sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Sabi mo sa katabi mo. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Hallelujah! At sa mga mananambahan naman, ano sinabi sa 2 Timoteo 4:3? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundon nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yan ang gustong-gusto ng tao ngayon, prosperity. Ang tao ayaw ng correction, ayaw ng rebuke. Pagdating sa pagkakaperahan, ako po, ang bilis ng mga tao. Kapit tuko ka agad yan. Hallelujah. Kung ano na lamang ang gusto nila, yun na lamang ang gusto nilang marinig at gawin. Nakakalungkot. Sa makatuwid, sabi po rito, ang masama sa religion ay kung ito ay para na lamang sa kapakanan ng sarili. Pagkukunwari, pagmamataas at pagtatakip ng mga kasalanan at hindi na sa katuruan ng Diyos. Tingnan mo yung sinasabi ng ilan, magsimba ka para mabawasan kasalanan mo. Yun po yung mga religious na mali. Maganda ang kautusan, maganda ang lahat ng ginagawa, lahat ng iniutos ng Diyos maganda. Religion ang nag-compile ng lahat. But you need the Holy Spirit to teach you everything that God has commanded us to do. Nakagawa akong kasalanan. Makapagsimba sa linggo ng mabawasan. Di ba ganyan tayo? Pag nasa loob ng simbahan, lahat ng Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Di na po mauulit. Good for how many hours? How many hours? How many minutes? How many seconds? Ang tunay na lumalapit sa Panginoon, wala sa bibig, nasa pagbabago ng buhay. Pag hindi ka nababago, at ganun ka pa rin, miski simba ka ng simba, you are not doing the right thing. Eh ano naman ang spiritual? Spiritual, you believe in the revelation of the Holy Spirit that confirmed in the Word of God. Eh di ba, yun din naman ang sasabihin niya sa atin, mga naunang mga revelasyon na naitago at naingatan ng religion. Ano po ang pagkakaiba nila? Sabi po ng John chapter 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatunayan niya kayo na lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya, hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo mga mangyayari sa hinaharap. The Holy Spirit will going to inspire, to touch, and to convict us. Kailanman ang Holy Spirit hindi po magdadala ng kasinungalingan sa atin. In Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kapag siyang nanguna sa atin, walang pagkukunwaring magaganap. Kaya miski basa ka ng basa ng mga salita ng Diyos, pag hindi ka nababago, ibig sabihin, it's not the Holy Spirit that is leading you. Because the Holy Spirit definitely will convict you.
He will bring logos and become rema to your heart. Kaya nababago ka araw-araw. Pag hindi ka nababago, hindi Holy Spirit yun. Religion yun. Religious ka lang. Not spiritual. Hallelujah. John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya mahirap to pa rin ang mga bagay-bagay kung hindi po ang espiritu ang siyang gagabay sa atin. Kaya po ang Panginoong Yesus, isa lang po ang ginawa niya dito sa lupa. Ano po ang ginawa ni Jesus dito sa lupa? Ano po ang ginawa ni Jesus dito sa lupa? Isa lang po. Isa lang ang ginawa ng Panginoong Yesus nung nandito siya sa lupa. Ano po yun? Ang sundin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. At isa lang din po ang pinapagawa sa atin, ang paghariin ang banal na espiritu sa atin. Dahil tayo po ngayon ay nasa panahon na kung saan ang kasama natin ay ang banal na espiritu. Whatever the Holy Spirit is telling to us, do it. Jesus set an example. Hallelujah. Kaya po yun po ang kabilin-bilinan niya in Matthew chapter 22 verse 36 to 37. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong nila. Sumagot si Jesus. Ano pong sabi niya? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Do you think the Holy Spirit will going to change that direction? Of course not. Kung ano ang narinig niya sa langit, ano ang narinig niya sa anak, yun din po ang ituturo sa atin. Isa lang ang dapat mong gawin, sumunod ka sa pinapagawa ng banal na espiritu. Buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Yan po ang true worship. Sabi niya, engage the heart, the affection and totality of our being based on the revelation of the Spirit through the Word of God. Supposed to be synchronized po ang God the Father, Son, and the Holy Spirit. Ganun din po tayo ngayon. Let the Holy Spirit lead us in everything that we do. Mabuti man o masama ang ating tinatahak, when the Holy Spirit tells us to worship. Hallelujah. Tanungin ko po kayo, anong mas gusto nyo? To move the mountain or to move God? Di ba sabi niya, kung meron kang maliit na butil na buto ng mustasa, you can ask the mountain to move. Amen? Anong pipiliin nyo? To move the mountain or to move God? When you say move God, you can touch God. Touch the heart of God. Ako, to move God. Naalala niyo yung babaeng dinurugo? Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. I will be healed. Sabi nung centurion, iutos mo lang. Gagaling ang aking anak. Kapag nahipo po natin ang puso ng Diyos, milagro ang magaganap sa atin. And how can you do that? Through the Holy Spirit. Ano ang sikreto para ma-move mo ang God? Sundin ang kalooban niya na may pananampalataya. Pag sinabi mong nananampalataya ka, wala ka ng pakialam sa sasabihin ng iba. Wala ka ng pinakikinggan sa idinidikta ng katawan mo, ng isip mo. But through your spirit and through your heart, to your mind, you believe that God can do anything for you. And that's faith. Huwag kang makikinig sa katabi mo. Sa sinasabi ng makinig ka sa sasabihin ng banal na espiritu. Ay, huwag tayo dyan. Lord, tama ba?
Holy Spirit, direct me. And God will going to give us the answer. Hallelujah. Kapag hindi galing sa Espiritu yan at emotions at sa tao lang galing yan, tumigil ka. Tumigil ka. Kaya nga po mahalaga na kilalanin natin siyang mabuti at magpakilala tayo para kilala ka rin niya. Ano sabi po ng salita ng Panginoon? My sheep knows my voice. When you acknowledge the Holy Spirit every now and then, the Spirit is so faithful to speak unto you. Just desire. Desire. Conclusion. Sa religion, nasa sayo kung susunod ka o hindi. Sa spiritual, walang option. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na be holy ka dapat. Huy! Hindi pa pwedeng sasabihin mo, mauunawaan ako ng Diyos, tao lang ako. Ginagawa naman po ng karamihan. Bakit dun sa kabilang church? Ganun ang ginagawa nila? Pwede. Hindi porket ginagawa ng marami ay tama. Pag sinabi niyang be holy, be holy. Hindi pa pwedeng dito ka, linggo, dito ka ng Lunes hanggang Biyernes hanggang Sabado. O kaya hanggang Biyernes, yung Sabado mo, gitna ka. Or mamimili ako dito or dito. Huwag po nating ipilit na gawing natural ang hindi dapat dahil lang sa ginagawa naman ng lahat. Ang dami pong ganyan ngayon eh. Para bang okay na lang sa atin, natural lang yan. Oh, yung lalaki sa lalaki, kinakasal na. Hindi, natural lang yan, may batas na eh. Okay na yan. Naiintindihan niyo ibig sabihin, mga kapatid? Kasi ginagawa na ng lahat. Sa ibang bansa, gano'n, pwede na magpakasal. Pwede na lahat. Hindi porket ginagawa nilang natural doon, lahat tatanggapin na lang natin, okay na. I like the attitude of Coach Tim Cone. Nandito tayo, para hindi lang manalo sa isang game, we are here to win the tournament. Naglalaro na naman kayo, parang Asian lang kayo eh. Kalaban nyo, European, tapos sasabihin mo, Asian lang kami. Tinanggap mo na lang na, talo. Nung una, ganda ng laban nila, diliyab. Makikita mo yung mga mata nila. Lumalaban. Pagdating ng third quarter kagabi, binumon lamang tayo. Ibig sabihin, kayang-kaya natin makipagsabayan eh, no? Kayang-kaya na natin, kaya lang bumalik sa mindset nila. Asian lang kami, wala kasi si Kai Soto eh. Talo. Amen? Kapag yung isip mo, ibinalik mo lang at nakiayon ka sa takbo ng mundong ito, talo ka. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Hebreo 4:7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi na pamamagitan ni David ang kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Ano kailan? Bukas? Mamaya? Sa makalawa? Ano sabi ng salita ng Diyos? Ngayon! It is now or never. Sabi ng Hebreo 4:13, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Amen. I hope that the Holy Spirit touches your heart and your mind. Kaya yun po ang pakiusap ni Pablo sa Roma 12.
Magbago na kayo ng takbo ng iyong pag-iisip. Huwag po nating gawin ang simbahang ito ng isang religion. Gawin po natin itong spiritual. Na pag lumalabas po tayo rito, nasa puso at isipan mo ang lahat ng katuruan na natanggap mo. Huwag lang masabi na ikaw ay nagsimba ng linggo at sabihin ng kapitbahay ng mga taong makikita sa inyo, uy, mabait pala yung mga yan. Uy, banal pala yung mga yan. Huwag mo silang pakialaman. Intindihin mo buhay mo. Ayusin mo buhay mo. Amen! Dahil kapag maayos ang buhay mo, hindi mo na kailangan magsalita, tao na ang lalapit sa iyo. I hope that we receive the revelation of the Lord. Mag-e-enjoy po tayo later on. Mag-e-enjoy po tayo later on kapag tayo po na-glorified body na. Lahat ng gusto natin na, ay nakakatama naman magdasal. Sabi ng Panginoon, pag na-glorified body ka na, hindi mo na kailangan magdasal. Kasi ako, nasa iyo na. Hello? Hello? Yun naman po original design niya, di ba? The very image and likeness, the character of God is already in us. So lahat ng gawin natin pagpapalain. Wala nang hirap. Wala na ring sakit. Wala nang hinagpis. Yun po ang tinatarget ng Holy Spirit na makamit natin later on. Sa ngayon, mga kapatid, makinig muna tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu, mag-submit po tayo sa Kanya at patuloy lamang po tayong sumunod sa bawat sandali ng ating buhay. Amen po ba? Hello? Kaya pag sinabing religious, ibig sabihin, ginagawa mo na lamang yan for the sake of yourself or to others. But when you say spiritual, iba po yun. It changes life. Amen? I hope and pray that each and every one of you that receive, be blessed in Jesus' name.